is a special day because today is Sunday and Sunday is for Jesus. Amen! Amen! Kaya naman sabay-sabay nating pupurihin ang Panginoon. Sabay-sabay nating sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen! At ang sabi nga sa salita ng Panginoon, sabi, shout for joy to the Lord. All the earth, sing the glory of His name and give to Him glorious praise. Amen! Sabihin mo nga sa katabi mo, give to Him glorious praise. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Father. Oh, come on! Sabay-sabay natin palakpak ang ating mga kamay. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Oh, come on! It's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Oh, it's a love voice. It's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will
beautiful, Jesus! Come on! Come on, church! Hallelujah! Oh, let's give the best clap of our praises! You surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place. May your love and grace move within my life. Now your message is my life. Oh, your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Oh, come on! All around the world, let your praise be heard. Thank you, Jesus. All around the world, let your praise be heard. Hallelujah! Come on! I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Oh, your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise be heard. All around the world, let the praise be heard. Thank you, Jesus. Oh, let the praise be heard. I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Oh, your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. It's the reason why I sing. Oh, come on! All around the world, let the praise be heard. All around the world, let the praise be heard. All around the world, all
your power. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, come on, church. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Oh, we bless your name. We adore your name, Jesus. Hallelujah. Oh, God, thank you, Lord. Oh, we thank you. We thank you, Jesus, for you are good. Oh, we thank you, Lord, for you are faithful, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, truly that your love is beautiful, Jesus. Hallelujah. Oh, salamat. Salamat, oh God. Sa umaga na to, Panginoon. Oh, banal na Espiritu. Ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. O, hayaan natin ang banal na Espiritu ang mangusap sa ating mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, you are our Savior, oh God. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus, oh God. Oh, praise your name, praise your name. Oh, praise your name, oh God. You are our comfort. You are our shelter, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love,
that you are our comfort, that you are our shelter, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise your name. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we will shout your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, shararayandarabakhandarabasikotor. Shararayandarababakhararayarara. Oh, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa umagang ito, muli namin kayong pinupuri, pinapasalamatan, O Diyos, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, kayo ang aming shield, Panginoon. Kayo ang aming comfort, Lord. Kayo ang aming dagliang tulong, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Panginoon, walang makaka-compare sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa araw-araw na proteksyon. Salamat, Panginoon, sa pagbuhos ng iyong masaganang biyaya, O Diyos. Biyaya, Panginoon, na walang pagsidlan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa kagalingan. Salamat sa proteksyon. Salamat, Panginoon, sa pagpuprovide mo sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Sa araw na ito, Panginoon, tunay nga, O Diyos, ng aming mga paboring pagsamba, Ama, ay nakarating sa iyong kalwalhatian. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon at kailanman, nananatili kang tapat sa amin, Panginoon. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ay walang hanggan. Kaya, O Diyos, wala kaming pwedeng gawin kundi ang patuloy ka naming purihin, pasalamatan, itaas ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Sa buong maghaping ito, Panginoon, amin na pong dinideklarahan ng iyong pagkilos. You will do mighty things, Lord, sa bawat isa. Ikaw lamang, Panginoon, ang makagagawa ng lahat ng bagay biyat doon sa aming mga ini-imagine at iniisip. You are a great God, Lord. At ang iyong pangalan, Panginoon, ay makapangyarihan. Kami sa aming pananalangin, alam na, Panginoon, na nakuha na namin ang aming portion, Lord. Ama, salamat ng marami. Alam namin na sa oras na ito, Panginoon, bukas ang kalangitan para sa amin, Panginoon. Ang iyong Santong Espiritu ay nasa aming kalagitnaan. At patuloy kami, Panginoon, na makakarinig ng mga revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito. Patuloy ka naming pupurihin, luluwalhatiin, O Diyos, sapagkat ikaw lamang ang nararapat tumanggap ng lahat ng ito. Salamat ng marami, Panginoon, sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagpapasalamat, sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hello po sa ating lahat. So, pakitignan naman po yung mga katabi natin. If fresh na fresh pa din naman yan. Yan, amen. So, for our announcement po, sa darating po na January 28, is magkakaroon po ng anniversary ang ating extension service sa Mapalad. So, ang oras po nito is 3 p.m. Then, lahat po ng mga ministry heads and yung mga gustong sumama po by January 28 is meron po tayong service papunta doon. Then, for another announcement po is magkakaroon po tayo ng lahat po ng RRF leaders is magkakaroon po ng emergency meeting. Then, sa darating po na February,
So, magkakaroon po tayo ng KRE. So, by February 4 is ito po yung pre-encounter natin. Then, by February 9 and 10, yun na po yung start ng ating KRE. So, yun lamang po. Ngayon, dumako na po tayo sa ating Word of God. Amen. Praise God. Pakisabi sa katabi mo, you are blessed. You are highly favored. Amen. Hallelujah. Sige po. Bago po tayo mag-proceed sa Word of God, let me just reiterate what I have mentioned last Sunday regarding the General Assembly this coming May 18. No? Meron na po bang nakapag-start na makapag-ipon? Ngayon pa lang ba? No? Alright, so as what we have talked about, no, 8 pesos per day is not, it's not heavy, no? Hindi naman siya ganun kabigat yung, ikawari man ako 8 pesos, nang mamulok ka manakit kayo, yeah? 8 pesos per day from, that is, in every week may 56 pesos ka, no? Now, since, of course, sometimes we are tempted to spend those, ne? That's why you could actually remit it, to one of our youth leaders, kay Ver. Pwede po kayo magbigay sa kanyang weekly. Bantang AL agagastos. Ne? Di ba sinabi tamo, 575 kitang kaya. 575 yung katamong entrance. Ne? Yung katamong registration fee. And then, ang sabi ni Pastora, mas maganda kung nandun na rin tayo, mandiluta na. So around 700. Yung computation natin nasa 1,000. Yung maiipon mo, simula ngayong January hanggang May. So, sobra-sobra yun. No, po. So, if you wish po na, kung magkano po yung naipon ninyo, ibigay niyo po sa ating mga designated person, mas okay para hindi natin nagagalaw yung ating, tawag doon, yung ating iniipon for our May 18 General Assembly. Hindi ko po, General Assembly May 18, at Shepherd's Palace, Candaba, Arayat, Pampanga. So, as per the instruction of the organization, we invite as many as we can. Kabataan, kamagulangan, etc., etc., extension service, etc., etc. So, we invite as many as we can. Ano po natin? Naintindihan po natin? So, yun po. And also, before we proceed to the Word of God, let's kindly lift up our tithes and offering. Hawak-hawak ba natin yan? Ito, yung ating mga seeds, ating mga handog sa Diyos. Amen. Giving is a kingdom principle. Ulitin ko, giving is a kingdom principle. Give and it shall be given back to you. Good measure, pressed down and shaken together, running over. Amen. Mas masarap mabuhay sa provision. Amen. That your seeds, your crops are protected. Amen. Alam niyo po yung sabi ni Bishop Randy Barnett, meron siya tinatawag niya principle of last mention. Ang principle of last mention sa Bible, kung ano yung huling nabanggit, yun ang pinaka susundin. Bakit po hindi tayo under the law? Because what was mentioned was the finished work. So yun yung sinusundan natin ngayon. Hindi na yung law of Moses na. Kasi yung principle of last mention sa Bible, ang na-mention is yung salvation. Amen. Ngayon, sa pag-iika po, ang principle of last mention is Malakay chapter 3, verse 10. Ika po hindi paghahandog. Ika po, read the scripture. Ang pinakahuling na mention about tithing is in Malakay chapter 3, verse 10. May na-mention sa Leviticus, if you read the Bible, may na-mention sa Leviticus about sa pag-iika po. Pero kapag principle of last mention, it's the 10th portion ng ating naani. Hindi kinita naani. So pag may 10 mansanas, yung isa doon hindi sa'yo. If you have 20 oranges, yung dalawa doon hindi sa'yo. Okay? So yung principle of last mention, sabi ng salita ng Diyos doon, I will open the windows of heaven and pour out masagana. Everybody say masagana? Masaganang pagpapala. Amen. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ang ating may kaput handog. Hallelujah.
Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa aming mga ikaputhandog, Panginoon, na ibabalik sa iyo, na patuloy, Panginoon, magamit ito, Panginoon, na ayon, Panginoon, sa iyong kalooban, magamit ito, Panginoon, sa iyong purpose, sa iyong will, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, that these seeds will multiply. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, we will give for the expansion of the gospel. Lord, we will give because we love you. Maraming salamat. We thank you, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, pwede na po nating ilagay po sa ating mga offering baskets or sa ating basket ang ating mga ikapot handog. Ayan. Hindi po kayo magpipreach, no? Meron pong itinalaga ang Diyos sa araw na ito na magbigay po ng salita niya o maghain sa atin. Lalim nun, maghain sa atin ng salita na nagmumula po sa ating Diyos. So, wag na po natin patagalin pa. Patawagin po natin, anak ng Diyos, Corazon Castillo. Isang pinagpalang umaga po sa lahat. Amen. Tayo po ba ay pinagpala? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Amen. Amen. So, sa oras pong ito, i-pray po muna natin ang mensaheng ito. Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras pong ito, Ama. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na nakatayo ang lingkod mo dito, Panginoon. At i-declare, Panginoon, your wisdom, Panginoon. I declare, Panginoon, yung kalakasan, Panginoon, yung wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. At dinedeklara ko po, Panginoon, the kingdom of heaven is at hand. Hallelujah. The presence of God is here. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, ang bawat kataga ng iyong mga salita, Panginoon, ay anointing, Panginoon. At ito ay dadaloy, Panginoon, sa lahat ng anak mo na makakarinig, Panginoon, maging sa mga online, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Amen. Salamat po, Diyos, sa iyong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong mensahe ay patungkol sa kapatawaran, pagsisisi. Repentance lead to a new life. Amen. Kasi hindi po tayo pwedeng magbago kung hindi pa tayo nagrepent. Amen. So, bago ang repentance, minsan, kung ang tao ay hindi pa magilty o sa kanyang ginagawang mali, makita yung kamalihan niya, kung minsan, hindi pa rin makakapag-repent. Amen. So, dito po, makikita natin sa Luke 15, no? Yung sa halibugang hanak, makikita natin doon. At makikita din natin kung paano pagmamahal ng Diyos sa mga kanyang nilika. Amen? So doon, makikita natin sa Luke 15 na kung paano ang isang makasalanan ay mabago ang kanyang buhay. Amen? At ito po ay magbibigay sa kanyang panibagong buhay sa kanya. Amen? So, ganun din po yung bawat isang kaluluwa ay napakahalaga po sa Panginoon. Amen. So dito ang sabi niya, what is repentance? Ano ba ang pagsisisi? Amen. Ang repentance is a change of the heart and that bring us closer. Repentance is a change of heart and mind that bring us closer to God. Amen. And turning away from sins and turning to God for forgiveness. Amen. Yun po ang kahulugan ng pamagsisi. Amen. So dito sabi nga, dun sa Lucas 5 verse 18, ang sabi niya dito, ngunit napag-isip-isip
niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain sa kanyang alila, sa mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Ito po yung kasaysayan ng alibughang hanak. Amen po. Yung alibughang hanak, no, kinuha yung parte niya sa kanyang magulang at siya ay namuhay labas sa kanyang pamilya. Amen? So, nung dumating ang tagutom, walang magbibigay ng pagkain sa kanya. Ano ang kanyang ginawa nung makita niya yung kalunos-lunos na sitwasyon niya na sa bahay nila, sa kanilang ama, ay sobra-sobrang pagkain, pero doon wala siyang makain. Amen? So, doon nabago ang kanyang kaisipan. Nakita niya ang kanyang kalunos-lunos na sitwasyon at nag-decide siya na magbalik sa kanyang ama. Ang ginawa niya, una, binago ang kanyang kaisipan. Amen? Sumunod, ginawa yung tamang desisyon. Amen? At nung pangatlo, nung makarating sa kanyang ama, nag-confess siya. Umingi siya nag-repent siya sa kanyang ama. Sabi nga doon, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo, sabi niya sa tatay niya. Amen. So dito, masasabi natin dito, doon sa Luke 15:20 naman, makita natin siya, nung yung ginawa niyang pagbabago ng isip, sabi niya, nagdesisyon siya. Siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanaw na ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at iniyakap siya. Amen? Ganyan din po tayo. Amen? Tayo po ay nalayo sa Panginoon. Amen? Subalit nung nagdesisyon po tayo na lumapit sa Kanya, sabi nga, yayakapin tayo ng Panginoon. Amen? At muling ibabalik kung ano ang Kanyang original na pagkakalikha niya sa atin. Amen po. So sabi nga niya, ang repentance din po, sabi niya, is motivated by love for God and sincere desire to obey His commandment. Amen. So, napaka-buti po ng ating Panginoon at ito po ang ka-importansya ng repentance. The importance of repentance. Amen. Sabi dito, repentance is the way provided for us to become free from our sin. Amen? And receive forgiveness for them. Ang kasalanan daw po ay nag-i-slow, nagpapabagal sa spiritual progression natin sa buhay. Amen? Repentance make it possible for us to grow, develop spiritual again. The privilege of repenting is made possible through the atonement of Jesus Christ. Amen. So dito po sabi niya, through repentance, sabi niya, no one can pursue two paths in life at the same time. Amen. Wala pong pwedeng gumawang sabay na oras sa kanyang buhay. Amen. Walang bagay na sabay na gagawin mo, nagugas ka ng plato at pagkatapos naglilinis ka. Amen. Hindi mo magawa yung dalawang trabaho na pagsabayin mo sa isang oras. Amen? Sa parehong oras. Amen? Sabi dito, sa part, along with faith, repentance is an indispensable condition for salvation. No one can be forgiven of sin without repentance. A person must turn from their sinful directed life and turn to God at some foundational level. Amen po. So, wala pong mangyayaring pagkapatawaran kapag hindi tayo nagrepent sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga doon sa Mark 1:15, sabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Amen? So, ang magandang balita, ang isang
ang isang bagay na importante na matutunan at maintindihan po ng tao. Amen? So dito sa Acts 17:30 naman, ang sabi rito, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Amen? So, yun po ay inaano po ng Diyos na ang lahat ay magsisi. Talikuran ng kanilang mga kasalanan upang sila ay mapalaya at magkaroon ng kaligtasan. Amen. Sa Acts 5:31 naman po, ang sabi, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi, tumalikod sa kasalanan at nang sa gayoy magkamit sila ng kapatawaran. Amen po. Mula sabi sa Mateo 4:17, magmula noong nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo. Di ba? Lalo po niya, lagi sinasabi, magsisi kayo. At talikuran ng iyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen? So, ito po ay mga verses na sa paano mag-repent. Amen? Sabi dito sa Lucas 3:5, ang sabi dito ay, hindi, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, maliban magsisi kayo, talikuran ng iyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Silo, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ng iyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. Amen po. Kaya ang sino man taong hindi mag-repent, nakakaawa po ang kanyang dadatnan, no? There is no salvation sa kanya. Amen? Wala pong kaligtasan sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya po sa mga panahong ito, kailangan ng Diyos ang mga anak niya upang maging tagapagsalita sa buong mundo. Amen? Kaya nga inuutos niya, umayo kayo. Amen? Napaka-importante po kasi sabi lagi dito na talikuran. Kung walang mga ngaral, kung walang magsasabi sa mga salita ng Diyos sa labas, amen? Paano po nila malalaman ng kanilang kamalihan? Amen? So, tayo po bawat isa, amen, bawat isang mananampalataya tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay mayroong obligasyon, no? Huwag lamang po nating sarilinin, sabi nga yung kaligtasan na tinanggap natin, huwag po nating sarilinin yung ginawa ng Diyos sa atin. Kailangan po ito ay ipahayag, no? Ihayag, ikalat sa buong mundo, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sino mang ating makakaharap, sino mang ating makausap, let have an opportunity to share the word of God. Amen po. So dito sabi nga, sa Lucas 24:47, ang sabi, sa kanyang pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Amen po. Kaya po, tayo po, wag lang po tayong uupo paglinggo. Amen. Hindi lang po yung tinawag tayo na kumilala tayo sa Panginoon ay tama na po sa atin. Amen? Kailangan po meron po tayong gawin. Amen? Para sa ating Panginoon. Amen? Yung pananampalatayang tinanggap natin na sa Panginoon ay kailangan pagtrabahuhin po natin. Amen? Para po tayo ay mag-grow. Lalo po ngayon, kailangan po ng Diyos ang mga tagagapas sa kanyang bukirin. Amen? Kailangan po ang bawat isa sa atin ay may pagnanasa sa kanilang puso na maging tagagapas sa bukirin ng Diyos. Amen?
Sapagkat sabi nga, malapit na ang kanyang pagdating. Kailangan niya ang mga tagagapas. At sa oras na ito, marami pa rin nandyan sa labas, no? Na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen? At hindi mo alam, kapatid, na ikaw ang nakatalaga sa taong iyon upang siya ay makakilala. Amen? Kaya napakaano po ng ating Panginoon, ang buhay na pananampalataya natin, hindi lang po yung umupo tayo, makinig, dapat po talaga ang unang-unang inaano ng ating Panginoon ay yung kung ano yung napag-aralan natin, kung ano yung sinasabi ng kanyang salita. Ipangaral, huwag sarilinin ang kanyang biyayang binibigay sa atin. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon kung buhay po natin, ayahan natin sa Kanya, no? I-entrust po natin ang buhay sa Kanya, gagawa po ng paraan ng ating Panginoon upang bigyan po na ng katapang, boldness, na kahit anong oras, anytime, kaya mo pong ihayag ang Kanyang salita. Anytime, kaya mo pong ipakilala ang ating Diyos na namatay at nabuhay para sa bawat isa. Amen? Kung minsan nakakalungkot lamang na sasabihin na sila ay Kristiyano. Pero ang tanong doon, ano ba ang bunga niya? Amen? Kasi sabi, nakikita mo, kung nagtanim ka ng mangga, nakikita mo yung bunga ng mangga. Amen? May naalala lang po ako. Amen? Amen? Sabi po dito, napapaano ko sa true repentance may start with remorse. Amen? But also include a decision to forsake the sin. No? Kaya sabi nga, mag-start po sa pagsisisi, but includes yung magkaroon tayo ng desisyon. Kasi kung hindi tayo magdidesisyon, ganun na lang po, tinanggap lang natin. Tapos mamuhay pa rin tayong muli doon sa past natin. Amen? Kung ano yung mga simple na ginagawa natin, nagagawa pa rin natin. Why? Kasi nga po, yung ating pagre-repent ay hindi ganun kabisa. Amen? Kasi po, sabi nga dito, repentance is a godly sorrow over sin with a sincere commitment to turn from sin and live to honor God. Amen? Kapag tayo po, tunay nga na tayo ay kumilala sa ating Panginoon, yung pong puso natin, yung isip natin, sa lahat ng oras, ay nagnanasa na makagawa para sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, ano man ang sitwasyon natin, ang sabi nga ng ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. No? Hingin natin ang Kanyang tulong. Hingin natin ang Kanyang gabay. Amen? At kahit sabi ng Panginoon, nasa gitna ka pa ng kapagsubukan, kahit nasa gitna ka pa ng pagsubok, bibigyan pa rin kita yung malalim na kagalakan at kapayapaan sa puso upang ikaw ay mapagtagumpayan mo ang iyong kinalalagyan. Amen? So, ano po ng ating Panginoon, bawat isa sa atin po, nararanasan po natin yung mga bagay niyan. Sino pong walang problema dito? Lahat po, amen? Pero kapag nasa Panginoon tayo, maaranasan po natin na gaano mang kabigat ang daladala natin, gaano man yung tindi ng impact ng problema sa'yo, pero hindi ka kayang ibagsak. Why? Kasi po, yung lakas ng Panginoon ay nasa atin. Kasama natin siya. Diba? Sabi nga, dadaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Diba? So, ang Diyos ganun po. Kaya kapatid, ano man ang kalagayan natin ngayon, ano man ang sitwasyon natin ngayon, isa lang po ang dapat natin gawin, pagkatiwala sa ating Panginoon. Humawak po tayo sa Panginoon, huwag po tayong bibitiw. Amen? Lagi-lagi ang Diyos ay nariyan, nakantabay. Kung minsan ninayahan lang po natin, yung sarili natin ang ginagawa natin, pero hindi natin sinasama ang ating Panginoon, ang Espiritong nasa atin. Amen? Kahit na ikaw, na tao, kung ang kasama mo, binabaliwala ka, anong maramdaman mo? Amen? Ganon din po ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, ang bawat isa,
kailangan lagi tayong nakakonekta sa ating Panginoon. Amen. Dito po, no, yung genuine repentance, ay makikita po natin dito, doon sa parable ng Pharisees. Amen. At saka yung tax collector. Amen. Bakalan. Tax collector. Amen. Yung tax collector, di ba? Siguro po, nabasa na rin natin na sa kanyang, ang trabaho niya, paniningil. Amen? Baka sobra-sobra yung sinisingil niya. Amen? Ngayon, nung ma-encounter niya ang Panginoon, nakita niya, mali yung ginagawa niya. So, anong ginawa niya? Sabi niya, humble himself, no? Inhumble niya ang kanyang sarili at nagrepent ng sabi sa Panginoon, ibabalik ko higit pa doon sa mga kinuha ko. Amen? Amen? Ganyan po katindi yung salita ng ating Panginoon. Once narinig ng tao yung salita na nagmumula sa Espiritu ng Diyos, hindi pwedeng hindi kumilos sa puso ng tao. Maliban lamang po yung mga nagsishare na wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Amen? Para lang po yung dumaan ka sa umarap ka sa salamin pagkatalikod mo na alam. Pero po yung nagsasalta sa lingkod ng Diyos, na nakasama ang Espiritu ng Diyos, every sentence po, lahat po ng sasabihin mo, tumiti mo po. Ako po, yung mga binabible ni Pastor doon, lalo yung Good Samaritan, na sinasabi ni Pastora, matagal na po hindi sila nagba-Bible study, ne? Pero nung isang araw may nangyari. Alam niyo po, kinumport nila ako. Ang sabi nila, yung sinasabi mo sa amin na ganito, ang sinasabi mo sa amin, kailangan maging matatag, kailangan ganyan. Sinabi po sa akin kasi nakita nila yung main pangyayari po. Tapos, sa kabila ng mga nararanasan ko sa oras na yon, nagpasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung palang mga salita na naitanim ni Pastor sa kanila ay buhay na buhay pa rin. Sabi nung isa, yung sinasabi ni Pastor na Samaritano, yung matanda sa kanila, lalo na sa buhay ko, sabi niya. Yung mga salita mo, salita ng Diyos, sabi niya, ay nandito. Kaya ikaw, sabi niya, huwag mong yung sarili mo sa bandang uli, ako pa ang kinumport. Hallelujah. Kasi sa kabila ng pangyayaring yung araw na yun sa akin, ay nagpasalamat ako sa Panginoon at natuwa ko sa puso ko sapagkat yung palang salita na tinanim sa kanila ay nandun pa rin. Andito pa rin, sabi nila, hindi namin nakakalimutan at ginagawa namin at nagiging kalakasan namin, sabing ganon. Kahit pa hindi pa sila nabago ng tuluyan. Amen? Meron kang nakita na kunting pagbabago sa kanila. Nagpasalamat ako talaga sa Panginoon na talagang tunay nga ang kanyang salita ay hindi nababaliwala. Amen? Laging buhay, sabi nga, buhay na buhay ang salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya po tayo, kahit na sa mga kakilala mo, sa mga nakakausap mo, sabihin mo lang po na siya ay mahal ng Diyos, maniwala kayo, maghihiba na yung nung taong yon. Amen? Kasi sa isip nila, lalo na po yung nakakaranas ng mga pagsubok. Amen? Nakakaranas ng mga pagsubok. Antindi ng dating sa kanila ng salita ng Panginoon. Amen? Antindi po. Kaya, ang sabi nga dito, kailangan hindi nila matutunan, hindi nila maintindihan ang tunay na pagsisisi kung ang walang taong mag-share sa kanila, magpapaliwanag sa kanila. And hope po sa mga nakikinig sa mga kanilang mga tahanan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ito po ay isang magandang balita para sa inyo. Amen? Na kailangan magsisi upang matanggap mo yung kaligtasan ng ating Panginoon. Amen po. So, doon naman sa example ng Pharisees, si Paul. Amen po. Di po ba kilala natin si Apostle Paul? Amen? Siya ay mamamatay tao. Yung mga Kristiyano, di ba? Inaano niyan yan.
Tapos anong nangyari nung na-encounter niya ang Panginoon? Amen? Nagrepent. At siya ay nagamit ng todo-todo ng ating Panginoon nung ma-encounter niya ang Diyos. Ganyan po katindi ang ng Panginoon sa bawat isa, kapatid. Alam ko sa puso ng bawat isa ay nangungusap ang Diyos. Kung minsan, inaano ka na ng Panginoon, ipakilala mo ako, sabi ng Panginoon. Subalit, dahil sa yung kaisipan natin, minsan hindi pa masyadong nababago sa kaalaman sa ating Panginoon. Amen? Nauuna pa nating naiisip yung sasabihin ng tao kesa sa sasabihin ng Diyos sa'yo. Anak, ikwento mo ako sa kanila. Ay, sorry Lord, kasi po mamaya ano po sasabihin sa akin? Amen? Yan madalas nangyayari. Kaya po, bilang mga anak ng Diyos, kailangan po natin din na laging hingin yung espiritu ng tapang. Amen po. Para hindi tayo maging duwag na paghahayag ng salita ng Panginoon. Amen po. Sabi pa rito, true repentance person will realize that they need God to sanctify their heart. Amen? Kung minsan, yung tao, pag nandun na sa puntong kailangan na may babagsak na, minsan, kanita na pa, realize kailangan na yung Ginoo. Ne? Potang alane waring kasagutan ning kayang kailangan king mundo, nanayakit ang kasagutan, pero may isa lang na sagot doon ng Panginoon. Amen? Amen po. So dito sabi niya, they will proactively work to change their behavior and their step to avoid sins and temptation. Kasi po dito nga, kapag ikaw ay tunay na nagrepent, nakikita yung ebidensya sa'yo, yung pagbabago, lalo na sa pag nararanas ka na ng mga pagsubok. Ano ba yung ginagawa mo? Amen? Kung minsan, lalayo tayo. Sabi nga nung kapag ikaw ay may problema at lalayo ka sa Panginoon, i-resolve mo sa sarili mong kaalaman, ang dulo na po nyon ay kapamakan lang. Amen? Pero gaano mang kasakit, gaano mang katindi yung dala-dala natin, kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, iniyak natin sa Panginoon yan, talaga pong marirepress po ang ating isip at puso dahil ang Diyos ay kahabagan ng Diyos, tayo po ay kanyang lilibangin. Amen? Bibigyan pa rin tayo ng joy and peace sa ating mga puso. Amen? Kaya nga yung iba, sasabihin nila, kakaiba mga born again. Amen? Kasi bakit? Yung gusto ng mundo ay kaiba sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Kaya lagi ko sinasabi, ang isang born again kailangan maging abnormal sa mundo. Amen? Kaya ako sinasabi ako, abnormal. Di baling abnormal ako sa mundo, wag lang akong maging abnormal sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi pag na-born again ng isang tao, ang daming mababago sa kanyang buhay. Amen? Yung mga kaibigan mo, dati toma-toma dyan, hindi ka na tumotoma, magagalit sa'yo. Dati lagi kang nasa kasama ng mga marites. Ngayon, di ka na nakamamarites. Di ikaw naman pinagmamarites yan. Di ba ikaw ang pinagmamaritesan? Basta yung sinasabi nilang marites sa'yo ay patungkol sa Panginoon. Ayan, nagbago na. Yan mula nung ganyan siya. Di ba? So, magandang marites yung ipupukol sa'yo. Di ba? Pag ganyan po katindi, kaya kailangan po natin, kailangan talaga po natin yung kaalaman sa ating Panginoon. At unang-una, kailangan yung relasyon po natin, ayusin natin. Amen po. Kasi minsan sabi natin, tayo ay nagrepent. Pero ang tanong doon, ano bang ebidensya ng pagre-repent mo? Tunay nga ba ang pagre-repent mo? Kasi kung hindi tunay yung pagre-repent mo, walang bungang makikita sa'yo. Bunga ng repentance. Kung ang Espiritu ay may bunga rin ng repentance. Amen. Pati mangga nga, meron eh. Amen? Sarap eh. Ito po, sabi nga, real repentance is typically accompanied by transparency. Amen? Then, we have a willingness and eagerness to make amends. Amen. Yeah? Kapag tayo kasi yung puso natin,
nandun na yung ano ng ating espiritu. We are repented people. And then, makita natin yung willingness, eagerness na maglingkod sa Panginoon. Amen? Yung eagerness mo na gustong-gusto mo ay kahit na paano pa yung sitwasyon, gusto mo nandun ka na nakakagawa ka ng kabutihan sa ating Panginoon. Amen po. Ayun ang ebidensya ng yung tunay na nagre-repent. Amen? Tapos sabi niya, true repentance is activating God's grace. It remakes, no? Ito po ang ginagawa. It remakes, it restores, and it repairs. Amen. It starts in bondage and end in freedom. Yun po ang ng repentance. Kasi nung hindi ka pa nag-repent, naka-bondage ka sa kasalanan. Amen. Pero nung makilala mo at na-repent ka, ayun, nagkaroon ka ng freedom. Kaya from bondage to freedom. Amen po. So, dito po, ang prutas ng spirit repentance. Amen. When one was truly repent, it produces good work and righteousness. Amen. These fruit are only possible with genuine conversion of the heart in Christ. Amen? With Christ. Kaya ngayon ang sinasabi kong may false na convert. Yung false na convert, nagsisimba, pero dati pa rin yung kanyang ginagawa. Amen? Without manifestation of this fruit, you are false converts. Ayun, sinasabi na niya. Sabi pa niya, its basic meaning is to change the mind once a person hears the gospel and it convicted that his ways of life is wrong. He must alter his present behavior and bear fruits worthy of repentance. Amen? Hanggang pong hindi makapag-isip ang tao, hindi po mag-repent siya. Amen? Kagaya, yung pong mga tayo po, we are blessed because we are a children of God. Kilalang-kilala natin ang ating Ama. So, ang lang po sa atin na minsan nakakilala na Kristiyano tayo, pero wala po tayong boldness. Kasi importante po yung, kahit sabi nga, kahit yung hanggang ministry, hawak mo, kung wala kang sa labas. Yun po pinakamatindi. Kaya nga dumating ang ating Panginoon for the Great Commission. Amen? Hindi po dumating for the ministry, kundi for the Great Commission. Yan po ang pakatandaan natin. Kaya sa lahat po ng oras na tayo'y nasa labas, pakikwanan tamo po. Nang nung ninong nga kasabi tamo, kay may salita ng Ginoo. Itang misa nin tao kasabi me. Amen? Hindi mo alam yung palang damdamin niya, nung nararanasan na yon, bisa nang nibagsak. Amen? But dahil dun salitang ng Panginoon na naiyapse mo kayo, amen? Iyon ay lumakas ang tao. Alam niyo po, kapag nagsishare ka ng salita ng Panginoon, no? Siyempre, hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan ng taong kaharap mo, di ba? So, ang nangyayari, yung pagkatapos na lang, pagkatapos mo siyang kinwentuhan, sasabihin na lang, alam mo ate, kanina, sakit-sakit ng pakiramdam ko, ang bigat ng pakiramdam ko. Ay, maraming salamat. Salamat sa Diyos. Di napasalamatan ng Panginoon dahil dun sa paghahayag mo, diba? Dahil sa tapang na paghahayag sa Kanya. Minsan kahit hindi mo kilala, ako po, totoo po yan. Sabi nga ng Panginoon, huwag mong sarilinin. Sa kaharian ng Diyos ay bawal ang tahimik. Amen? Dahil lang, minsan, sobra naman ako, diba? Amen lang. Amen po. Yun po ang ng Diyos, no? Kapag ikaw ay isang taong repented na, amen? Ang ibig sabihin nun, yung puso mo, yung isip mo, ay wala na yung iniisip mo yung dati mong gawang kasalanan, yung dati mong past, kung ano yung ugali mo noon, nung ano yung ginagawa mo noon, ay wala na. Kapag ikaw ay nasa Panginoon na, ang lagi-lagi mong naiisip, paano ka makapag-share? Kaya po, sinasabi ko, as the boldness in the Holy Spirit.
Kasi pag sinabi mo sa Panginoon na, Lord, gusto ko pong maghayag, gusto kitang ipakilala sa lahat ng oras, gagawa po ng paraan ng ating Panginoon. Pupunuhan ng tapang yung sa yung puso. Minsan yung sinasabi mo, siya na lang nagsasalita, binubukas mo na lang ang bibig mo. Ganyan po ang nangyayari, napakasarap po. Amen? Kaya sabi dito, isa pa, Mateo 3:8 ang sabi, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisi. Amen? Kaya nga, yung bunga, kailangan makita yung bunga ng repentance sa atin. Kung yung bunga ng Espiritu, nung tayo tinanggap natin ng Panginoon, na nakikita rin sa atin, dapat din makita yung bunga ng repentance. Amen? Yung tunay na pagsisisi. Amen? Hindi yung peking pagsisisi, no? Sasabihin o sige, tinatawad na kita. Pero ano yan? Sa bibig lang. Wala dito. Amen? Siguro sa ating mga Kristiyano, walang ganon, di ba? Kapag tayo'y nagpatawad tayo. Amen? At buong puso. Amen? The fruit of repentance are visible action. Often called works. No? Works. That show that a person has indeed changed. No? Sa iyong mga gawa, makikita yung bunga na ikaw ay talagang nagsisi na. Amen? So, ito po, meron pong 7 bunga ang repentance. Amen? Yung number 1 po, sa 2 Corinto 7:10, sabi dito, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. Amen? At pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Amen po. Number 2, willing to forsake one sin, no? Kailangan yung willing tayo na talikuran yung kasalanan kung ano yung ginawa nating mali. Kailangan nating pagsikapan. Kailangan nating pagsikapan sa tulong ng Espiritu na ma-forsake yung kasalanang ginagawa natin yon. Amen? Kasi po, wala pong ano dito. Sabi nga sa Panginoon, kung mali, mali. Amen? Wala yung kasi-kasi. Amen? Yun. Dito sabi niya, your past sinful lifestyle will no more longer appealing and attractive anymore as it was when you were not yet saved. Amen? Yung mga ginagawa nating mali, kailangan po, hindi na tayo na-attract doon. Amen? Para hindi na tayo balikan yung past, hindi na natin balikan yon. Amen po. Kapag tayo po ay nag-repent. Amen? Ang sabi niya, living a life of holiness that is above sin is what will become appealing to you. Pag na-repent ka na, yung ano ng holiness, righteousness ng ating Panginoon, yun na ang nakakaakit sa yung mata, nakakaakit sa yung puso. Hindi na yung kasalanan. Amen? So, hindi po sinasabi hindi na tayo magkasala, no? Pero kailangan po natin kaagad i-waksi yun. Amen? Sabi dito, willing to forsake one sin, ang nagkukubli. Sabi niya, ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Amen po. Kung minsan, kasalanan na, tinatago-tago pa natin. Anong nangyayari? Napapahamak po tayo. Amen? At wala pong kapayapahan sa ating puso. Guiltiness, laging atsukin puso tamo pag makanita na ating kang kasalanan at sa likod mo. Mo sabihan, kailangan ating kakasalanan, sabi na, i-repent mo. Ikay mo kin Panginoon, aduan mong kapagpatawaran. Amen? Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob. Amen? At nagsisisi. Kawikahan 28:13 po ito. Amen? Ang sabi, sabi niya, sadly, sabi dito, most people only repent by, sabi niya, but are not willing to forsake the old sinful lifestyle that justly
leading them to eternal damnation in hellfire. Ano? Pagdadala sa impyerno. Napakahirap po siguro ng madala ang impyerno kung babasahin po natin ang Bible o kung minsan yung mga sa YouTube, no? Nakakatakot po. Kaya nga, yung mga malalapit sa ating puso, yung mga kaibigan natin, yung mga ibang tao na nakakasalamuha natin, kailangan po natin pagnasahin na mahasyaran sila. Amen? Isipin na lang po natin kung gaano pangyayari sa buhay nila. Mawala sila na hindi man nakarinig ng salita ng Panginoon. Nakakalungkot po talaga iyon. Amen? Pero once po ang tao ay nasyaran mo at nawala, ay ang sarap pa rin po sa pakiramdam, payapa ka dahil alam mo yung taong yun ay ligtas. Amen? Amen? So, dito sabi nga, God forgiveness of one sin will only be available to those who are willing to turn away from their sins, because this is what real repentance is all about. You cannot say you have given repentance in your life if you are still in sinful life. Amen. And if you are really repented your sin, if you really repented your sin, will bring forth the fruit of repentance. Willing to forsake your sinful life, that that John the Baptist, no? Di ba Kristo, di ba, nabaptize by John the Baptist, amen? Sa Matthew 3:8 yun. So, number 3 po. Number 3 is new life and new birth. Amen? Sabi dito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinthians 5:17. Napaka pong ito, no? Napaka matindi ang na ito, no? Bawat po Kristiyano, alam dapat ito, amen? Para kung gusto nilang magkasala, ay mapipigil sila. Amen? Sabi dito, genuine repentance always come with new birth and a new life, one inherited at salvation. When, sabi niya, when one truly repent of their sin. Amen? So dito, number 4, number 3, new life, new birth. Ang sabi, this new life and new birth in Christ made possible by the transforming and the renewing power of the Holy Spirit that generate one life to conform to the image of Jesus Christ. Amen po. Number 3, you cannot talk about real repentance without having a new birth and new life is what born again is all about. Born again is born new life as a new life and new birth. Amen? 2 Corinthians 5:17 yun. Implying that a new creature in Christ, you will have new life characterized by holiness and righteousness, and you will no longer live old life of sin. Amen po. Tapos number 4, eternal life. Eternal life is the most important fruit of repentance you have, because without you won't be saved from the coming wrath of judges that will come upon all unrepented sinners. It is the most precious gift and save, and nothing in this world can equal to value this eternal life. Is what will make you spend eternity with your Heavenly Father. Amen. In heaven, which is full of indispensable joy and happiness. Amen po. So, true repentance cannot be without eternal life, and if that's the case, then your repentance is fake, and a signal that you're not genuinely saved yet, and you have no salvation yet. That's always produces fruit of repentance. Amen po. Sa eternal life, no? Eternal life.
And then, sa 5 po, a new heart, also among the most important even fruit of repentance that manifests in your life if your repentance is genuine. Kasi pag nag-repent ka, di ba, change of new mind, new heart. Amen. So, having a new heart means that you now have a new life in Christ and new heart that you will follow after righteousness and live a holy life that is free from sin. Amen. Sabi dito, since real repentance always had to salvation and then eternal life over even for follows every truly repentance obtained after forgiveness their sins at salvation. Amen. So dito, number 5 po tayo, new heart. Ang new heart. Ay, number 5. Number 6 na tayo. Sabi dito, sa new heart, meron pa rin po yung sa Ezekiel 30:26. Pangangalat, sabi niya, ikakalat ko sa lahat ng bansa ang mga Ehipsyo at ipatatapon ko sa iba't ibang dako, sa gayon makikilala nilang ako'y si Yahweh, sabi ng Panginoon. Amen. So number 6, baptism. Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ang iyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, Kristo, upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa Acts 2:38 po ito. Ang sabi, God's word say that true repentance is always followed by baptism in Holy Spirit that help us live victorious Christian, live that are above all. Amen po. Tayo po ay victorious Christian. Amen. Tandaan po natin, wag po tayong mag-isip ng tayo ay mahihina. Lagi po nating sabihin, tayo ay malalakas sapagkat ang kalakasan ni Kristo ang nasa atin po. Amen. Na walang pwedeng magpabagsak kahit anumang problema ang dala-dala natin yan. Amen. So dito, sabi pa dito, baptism signifies that you are now alive in Christ and dead to sin and old nature made you sin in the first place. Baptism is a commandment from our Lord Jesus Christ as He was baptized in the river of Jordan by John the Baptist. Amen. So, dito po, baptism signifies that you are now alive in Christ and dead to sin. Amen. So, desire, last po ay yung the new desire for righteousness. Amen. Wanting to follow righteousness is another vital fruit of repentance that will manifest repentance is genuine. And this new desire to live a holy life and hate all matters of evil because of new heart the Lord has given you at salvation. Sabi dito, sadly, most people claim to be saved but are still they love with their evil ways. No? Sabi nila, sila ay, kiniklaim nila na sila ay ligtas na. Pero nakikita mo lahat ng kanilang ginagawa ay mali. Amen? Yung bang hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos, yung kung anong nais ng Diyos sa mga nilikha niya, bilang sa ating mga Kristiyano, iba, nasa mundo pa rin sila para sasabihin nila, ay ligtas sila. Amen? Sila ay ligtas. Sila lang ang maliligtas. Amen. Pero dapat po nating malaman ano ba yung kaligtasan. Hindi yung ito sinabi sa'yo, pumasok ka at kay maliligtas. Anong papasukin mo? Amen? Kaya po, kailangan po natin, maintindihan po natin yon. Amen po. Meron akong kaibigan na sabi niya, ay, sumama ka sa akin. Kung masaya ka ngayon, lalo kang sasaya. Kapatid, wala nang magbibigay ng higit pa saya sa nararamdaman ko. Sabi ko sa kaibigan ko. Kasi po, siya ay nasa ano? Amen? Nasa ano po? Sabi ko, ako kapatid, tayong mga anak ng
ng Diyos, tayo po ay ng Panginoon. Amen? Tayo po ay Iglesia ni Kristo. Amen? Tayo pong mga Kristiyano, masasabi po natin tunay na tayo ay Iglesia ni Kristo. Why? Kasi po, nasa atin, tayo po ay pinanahanan ng ating banal na Espiritu. Amen? Dahil ang naging Iglesia, dahil nandiyon ng Diyos, nandoon, nasa presensya po natin ng ating Panginoon. Kahit sa kanino, may tapang po nating sabihin, ay ako'y Iglesia ni Kristo. Amen? Kasi yung iba po hindi nila maintindihan, kapatid. Wala man po akong sinasabing no? Ang ibig ko po sabihin, ini-explain ako na tayo, ang bawat pinanahanan ng anak ng Diyos, siya ay nagiging temple of, ano ba yung iglesia? Temple. Amen? Ay temple of Christ. Amen? Kasi nga, kasama natin ang Espiritu ng Panginoon. Amen? At kailangan po makita yung bunga ng repentance sa atin bago natin masabi we are saved. Amen? Hindi po yung sinasabi natin, ay ligtas ako. Ligtas kami. Kami lang maliligtas. Kapatid, ano ba ang gagawin natin? Meron po tayong dapat gawin upang makamtan natin ang tunay na kaligtasan ng Panginoon. Unang-una na po, yung pagsisisi, yung repentance. Kung wala po yung repentance, never po tayong masasabi natin sa sarili natin, tayo ay saved. Amen? Wala pong magiging saved. Kundi lang yung mga tumanggap, kumilala sa Panginoon, at walang magiging iglesia na Kristo, kundi lang yung mga born again. Amen? Na pinanahanan ng anak ng Diyos. Amen po. Yun po ang katotohanan, kapatid. Dapat po ito ay maintindihan natin. Amen? Na hindi tayo mahihiyang sabihin, ipangaral sa mundo na tayo'y anak ng Diyos. I am a temple of Christ. Because Christ lives in me. Amen? Yun po ang dapat nating gawin. Amen po. Amen. Amen po. So, ito po. Conclusion na po ako. Amen. Ang sabi sa conclusion, a person who truly repented, it will bear the fruit of repentance, which is the godly sorrow, no willing to forsake his sin, having a new life and new birth, when he accepted the Lord Jesus and Savior. He will have eternal life, new heart. He was being baptized and always desired for righteousness. Amen. So, ini po yung parang sa ating teksto, yung prodigal son, kung paano ang taong makasalanan na nabago ang kanyang buhay dahil sa pagkakilala, pagre-repent. Amen? Kailangan mabago ang utak natin. Amen? Ang puso natin. Amen po? Ayun lamang po. Opo, may natutunan tayo. Amen? So, sige po, pag-pray natin. Amen. Amen. Praise God. Amen. Tama nga, Balo. We learn. Hallelujah. The meaning of true repentance. Amen. Tuloy nga po nung na-mention po ng ating kapatid, true repentance happen knowing Jesus in your life. Amen. When the more you understand Jesus, the more you repent. And one of the works of the Holy Spirit the assignment of the Holy Spirit is to navigate our faith towards Christ. So that is the role of the Holy Spirit, is for us to be able to glorify the Lord Jesus Christ. Para siyang ways. Ninanavigate ng banal na spirito ang mga buhay natin towards Christ. That's why it is very impossible to repent without Jesus, without the Holy Spirit. Because saan nanggagaling yung inspiration? Saan nanggagaling yung conviction? Saan nanggagaling yung motivation? Lahat yan nagmumula sa banal na spirito. At ang sabi ni Jesus in John chapter 13, sabi niya, when the Spirit of truth came, He will glorify me. So we glorify Jesus is because of the works of the Holy Spirit. Amen. And true repentance happened because we really have an encounter with the Holy Spirit. Amen. Amen. Ang dami pong na-enumerate na the importance of true repentance. Kasi totoo naman yun eh. Yung, how you will know if you have a genuine repentance if your life is not changed. Amen. Hindi mo pwede sabihin, totoo nga nagsisi,
kung yung buhay mo ay hindi nagbibigay glory sa Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, nagsisi ka kung hindi ka nagbago. Amen? Bakit po natin dinidesire mabuhay ng matuwid? Bakit natin dinidesire maging matuwid yung lahat ng ating gagawin? It's because we want to glorify Jesus in our life. Amen? Gusto natin ibigyan ng glory ang Diyos sa ating mga buhay. At sobrang mahalaga na nagbabago ang ating mga isip. That's repentance, changing the way you think. That is the first message of the Lord Jesus Christ. Change the way we think. Ibahin natin yung paano tayo mag-isip. Kayo hubay nandyan pa. Do? Genuine repentance happens when we really understand and accept who the Lord Jesus Christ is. Amen. Amen. Tulad nga po naman kanyang na-testify kanina, no? Yung salita ng Diyos na naitanim sa bawat isa sa atin, it's like a seed. Hindi naman ngayon no? Kinukultivate kasi ng Diyos. No, kaya siya tinatawag na maturity. Amen. Maturity happens when it is undergone a process and cultivation. Kayo ba nandyan pa? Kaya po walang nasasayang sa pagpapagal natin sa Diyos. Walang nasasayang po sa mga laway na lumalabas sa atin just to share the gospel. Amen. Amen po ba mga kapatid? Walang nasasayang sa pag-i-invite mo, walang nasasayang sa pag-share mo ng gospel, walang sayang sa mga kapatid na dinadala mo dito at ginagamit ka ng Diyos bilang kasangkapan para to share the good works or the gospel. Amen. Natulad nga ng sinabi ng ating kapatid, no, we have a duty to the Great Commission. Gusto kong i-highlight yon. We have a duty in the Great Commission, not just in the ministry, but towards the Great Commission. Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Tayo po ay sumamba muna sa Diyos bago po tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Sige po, purihin natin ang Diyos. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of you. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains
to the promise I have in you. Nothing compares to the promise that you have for us, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for what you have done for us. Thank you for revealing yourself to us. Holy Spirit, continue to work in our behalf. Salamat, Banal na Espiritu, for continuing inspiring, O God, leading us to Jesus, leading us to true repentance, leading us to Jesus to become the center and focus our life. Patuloy na mataas si Jesus sa bawat oras ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, the more we understand Jesus, the more we know you, God, the more we understand repentance. Hallelujah. And as we walk in righteousness, walk in your will, Panginoon, inideklara namin, Panginoon, ang iyong kompletong kaharian sa amin. In the name of Jesus, I declare shalom, provision, prosperity, in the name of Jesus, oh God. Because, oh God, our mindsets have been renewed every single day. True repentance happens when there is transformation that happens sa aming mga buhay. And we will not the same again as what you have said in 2 Corinthians 5:17, that we are no longer the person who were before. The old has passed away and the new has come. Because we have been renewed, we have been transformed, we had been cleansed by the blood of the Lamb. We became righteous, we have been justified, we have been redeemed, O God. Because of your finished work, O God, we are victorious. We are righteous. We have right standing in your presence. And Lord God, and wherever we go, God, we are protected by the blood of the Lamb. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas ka namin sa umagang ito. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na mapurit, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen.